Medyo malaki yung box na ginamit nila. Anyways, kung nag-order kayo online tapos i-deliver sa inyo, I believe galing pa to sa China. So kaya siguro balot na balot. Since yung mga Redmi devices, Xiaomi devices or Poco devices, minsan manggagaling pa sila sa China. Kung galing sa China, minimum like 7 days up to like 3 weeks bago mo sila ma-receive. Meron siya mga ganito, malalaking parang bubble wrap. Nasa 9,000 yung binayaran ko for this tablet. Tsaka may freebie na siya na Redmi Smart Pen. Yun na nga, meron tayong pen. Yan. Okay. So, ito yung packaging ng pen natin. Redmi pen. I guess sticker lang to. Pwede pa nating tanggalin to. Yan, para matanggal. May nakalagay siya na Redmi dito. Yan. Then, meron siyang dalawang buttons dito. Meron siyang charging dito for the USB. And I believe meron tong LED for charging indicator. Yan, no? Meron kang extra pen tip. Yan. Sana ba yung charging cable natin? Wala siyang charging cable. Okay, yung manual lang nakalagay. Okay, ito na nga yung tablet natin. Let's check it out. This is 11-inch yung size niya. 2.5K crystal display. And 9,000 mAh siya for the battery. So, makunat din. Matagal din to malobat. Now, naka G100 Ultra lang tayo. Yes. And, yun na nga, 4G capable siya. So, pwede siya ng SIM card plus may quad speakers. Yung variant niya is graphite gray, 6GB of RAM, and 128GB of storage. So, ito yung base variant. Meron pang 8GB na 256GB naman yung storage. Yan, may nakalagay dito, Redmi Pad 2, 4G. Naka Xiaomi HyperOS, sabi, plus Dolby Atmos. So, okay, let's get it unboxed. Siyempre. Okay, unahin natin yung accessories dito. So, yung laman ng box. Oh, okay. So, meron kang charger. Yes. Okay, so yung charger natin is 15 watts capable lang. May nakalagay na specs dito. Yung tablet natin, I believe, is capable of 18 watts charging. I-compare natin siya sa 70 watts charger ni Tecno. Yung cable natin is USB-C, USB-A. Manual and, ito, warranty card. And may SIM ejector tool din tayo. Ito. Okay, yan na lahat yung available sa atin. Plus this. Dito. Babalatan natin dito. Yan, nakapadikit. Tapos, yun. Yan. So, here is our Redmi Pad 2. Yan, napakaswabe. Naka-matte finish naman tayo dito. Yes. Yung oval design, you know, hindi siya simple lang. Maganda yung aesthetic niya, parang yung nasa phone. Then may Redmi logo tayo dito. Ito medyo dark dito, dark gray. Tapos ito may light gray sa taas. Yan, ito naman merong front cam dito sa taas. So kung gusto mo mag video conference, power button na sa left side, malapit dito sa camera, ayan. Tapos yung speaker nga, meron tayong speaker grill and another speaker grill dito. Yung volume rocker nasa taas naman sa left side. Right? Malapit lang din sa power button. Plus, I believe microphone to. Tapos SIM ejector dito. Napakaganda, dual SIM pala siya. Pwede kang mag SIM 1 and SIM 2. Pwede rin siyang micro SD card for expandable memory. Yan. So dito naman tayo sa kabila, sa right side. Oh, okay. So meron tayong 3.5mm jack. Plus ito yung USB for charging. May nakita na akong isang review nito before na wala siyang video out dito. And meron pa tayong dalawang speaker grills dito. So 4 nga na speaker. So malalaki, maganda. And sa baba, wala na. So, let's try. Boot up natin. Portrait mode. Yan. Medyo mahirap lang siya gamitin sa landscape mode kasi napakalayo nung kailangan mo mag-adjust. Pwede ka mag-screen lock using pattern. Tapos, face unlock. I believe, wala to siyang fingerprint. Okay, so, meron din siyang Xiaomi interconnectivity. Hindi ko lang alam kung limited ba ang features niya sa interconnectivity dito. Kasi mas mura to na device. So, i-turn off natin yung personalized ads kasi baka sendan tayo ng maraming ads.
maganda yung color ng screen, no? Tsaka yung viewing angles niya maganda rin. Don't expect na makakuha ka ng super lino ng camera dito, pero okay naman. Wala tayong masyadong bloatware. Kung makikita nyo, wala masyadong bloatware. But, I'll go ahead and check kung may mga ads pa bang lumalabas dito. Kasi nga, naka-Hyper OS naman tayo. So, yeah, okay naman. Smooth naman. I believe yung refresh rate nito is 90. Okay, so, chinek ko ulit yung specs. Up to 2 TB pala to, or 2 terabytes pala yung expandable storage niya. Naka 90 Hz siya for the refresh rate. Tapos, currently, nasa 10,000 pesos yung price niya dito sa app. Oh, okay. So, metal unibody daw. So, okay. So, I think metal frame to. Okay. So, default. Automatic yan siya kung ano yung ginagawa mo. Kung gusto mong i-custom. So, ayan. Refresh rate to 60 Hz. May nakalagay 60 Hz. Or 90 Hz kung gusto mo. All the time 90 Hz siya. Okay. Stylus and keyboard. Dito mo naman siya i-connect for accessories mo. Pwede ka palang mag-take ng screenshot using the stylus. Kung magsusulat ka, ito yung gagamitin mo, yung sa baba. Tapos, yung magsi-screenshot ka, dito naman sa taas, yung pipindutin mo. Anyways, lowbat pa yung So, this is the unboxing of our Redmi Pad 2. And next time, gagamitin ko sa test ko muna siya for, daily use. Ito yung magiging budget-friendly tablet ko for media consumption. Kasi maganda yung screen, maganda yung battery life, tsaka maganda yung speakers, kaya mainly pinili ko to. Tsaka 11-inch yung screen size. So, hindi ka bitin sa screen size niya. Yan, thank you so much sa panunood. And abangan nyo yung full review ko dito. Sa ngayon, itetest ko muna siya. Yan na nga. Thank you so much sa panunood. Take care na muna. Bye-bye.